Mga kababayan, mukhang mamadaliin ang impeachment ni VP Sara. May mga nagpapakalma sa atin na parang sinasabi nila, tanggapin na natin ang resulta, favorable na kay VP Sara yung mga nanalo na yan na senador. Hindi na yan mapupush. Malay natin, mga kababayan, money talks! And it talks so loud. Kung nanonood kayo ng Princess Maui 2, yung mga simulang chika natin, may mga sinasabi ako dyan na may mga anes. Mga hindi natin mapagkakatiwalaan, mga hawak sa leeg ni Anis, ni Butod, hawak sa leeg ng babaeng ahas, na pwede pa rin tagilid si VP Sara kahit na may mga nanalo siyang kakampi. Okay? So, mukhang ipupush po at sana mali itong pagkakaintindi ko sa article na ito. Mukhang ipupush at mamadaliin at good luck sa kanilang political career pag ginawa nila to dahil malalaman natin ang mga kaaway talaga. Mukhang mamadaliin ang impeachment ni VP Sara. Baka mamaya sa mga susunod na araw, impeachment na. Baka ngayong buwan ng Mayo, uusad na ang impeachment. Di ba nakabakasyon sila? Right? Baka mag-resume ang Senado at magsimula ng impeachment trial ni VP. Eto po. Oh, ano ang sabi ni Quezzo kagabi or kahapon, kanina? 8 hours ago pa lang pinost, Senate President Francis pa lang pangalan niya. Francis? Yung natalong Tolentino, Francis din yun, no? Oh, lumipat from PDP Laban, lumipat kay Marcos, natalo. Gaba, Mirese, Carmalicious. Tama? PDP Laban si Tolentino, si Tol, taga-Tagaytay yata yun, no? Meron nga palang bonggang-bonggang One Tolentino Place diyan sa Tagaytay. Hindi ako sure kung naitayo na, no? Parang ano yun ilang condo yun, 3 condo na overlooking ang ang Bulkang Taal. One Tolentino Place. Hindi kaya kanila yun? Papakayaman, mukhang maraming nadilihensya, di ba? From PDP Laban, lumipat kay Ngiwi, talo. Buti nga. So, sabi dito mga kababayan sa article, Senate President Francis Cheese Escudero on Thursday assured the public that the Senate will continue, the word is continue, to deliver on its legislative mandate even as it prepares to convene as an impeachment. Nagre-ready na sila to convene as an impeachment court during the 20th Congress. Ang 20th Congress, magsisimula yan ng mga June 30 nga ng tanghali. Paglagpas ng alas 12. Kay katapos ang araw ng June. So, effective July 1, 20th Congress na. At magre-ready daw sila as an impeachment court. So, hindi kaya sinasabi ni Quezzo na parang insinuation ito na siya pa rin ang magiging Senate President sa susunod na Congress. Sa susunod na 3 taon. Kahit na may mga bago nang nanalo. Di ba kinukudata nga ito? Sabi niya, wala yan. Sinashrug niya. Kumaga, dinededman niya yung mga usapin na ikukudata ito. Ngayon na may mga bago nang nanalo. Yung mga nakaupo pa rin ay kailangang magdesisyon. Meron pa naman ngayong 24 senators, syempre. Wala pa namang say yung nanalo ngayon. Kasi ang mga nanalo, July 1 pa uupo, di ba? So yung mga 24 senators sa ngayon, baka nagre-ready na silang i-kudeta si Quezzo. Kasi baka nagkaroon na ng lakas ng loob ang mga Duterte-aligned candidates, senators, nagkakaroon na sila ng lakas ng loob na pag-upo ng mga bagong panalo ay mas marami silang kakampi. Hindi kaya ang nagkukudeta kay Quezon ng mga nakaupo pa sa ngayon ay mga kakampi ng mga Duterte? At kung pinagbabalakan ni Quezon
na magtuloy-tuloy pa rin ang kanilang trabaho, ay baka bago matapos itong 19th Congress ay mag-hearing na sila or 'di ba? Mag-impeachment trial na sila kay VP. Ha? Nagre-ready sila mga kababayan. Tama ba pagkakaintindi ko? Oh, they are preparing to convene as an impeachment court pagpatak para sa susunod na Congress. So ipupush talaga nila mga kababayan. OMG. So, basahin ko nga to para malinaw ha. Legislation and litigation, Chis Escudero assures Senate won't skip a beat. Taray. Skip a beat amid impeachment. So habang ini-impeach si VP Sara, tuloy-tuloy daw ang trabaho nila. What the heck? Oh, inassure daw ni Quezon ang publiko na ang Senado ay magpapatuloy, 'di ba, sa pag-deliver ng kanilang trabaho or mandato kahit na nagre-ready sila to convene as an impeachment court on 20th Congress. Ang pinararating nito, kahit na i-impeach namin si Sara, magtatrabaho pa rin kami. Hindi yan ang aming priority, pero 'di ba magtatrabaho pa rin kami. Speaking at a media forum in the Senate, Escudero emphasized that the chamber is fully capable of balancing its constitutional and legislative responsibilities. He expressed confidence that the impeachment trial of Vice President Sara Duterte will not hinder the passage of critical measures. He's speaking as if siya pa rin talaga ang magiging Senate President, no, sa susunod na 3 taon, ano? Tama ba ang pagkakaintindi ko? Parang feeling niya, hindi, tuloy-tuloy pa rin talaga kami. Ang aking pinamumuno ang Senado, tuloy kahit na-impeach namin si Sara sa mga susunod na buwan, tuloy-tuloy pa rin kami ng trabaho. Oh, I firmly believe that even when the impeachment proceedings underway, we will still be able to pass meaningful legislation. Tuloy-tuloy ang paggagawa ng batas kahit ini-impeach si VP Sara. So balak talaga nilang i-impeach si VP Sara. Eh teka muna, bago ma-impeach si VP Sara, kailangan nila ng 16 votes. 16 votes. Right? 16 senators na boboto against VP Sara. That right? 16? 24 senators. Ang 16 ay 2/3. Right? Tama? Ang kailangan nila 17. Or maybe 16, 2/3 nga, 16. So kung 8 lang ang boboto ng against sa impeachment ni VP Sara, ng mga senador, talo si VP Sara. Ang kailangan ni VP Sara, 9. Para maging 15 na lang. Tama? Para maging 15 na lang ang pabor na i-impeach siya. Kasi kapag naging 16 yun or 2/3 ng 24 senators, impeach si VP Sara. Kung i-coup-data ng mga senador si Quezon, hindi ba dapat i-coup-data na siya kaagad-agad? Kasi plan yun eh, plan para agawin sa kanya yung power. Kasi pwede talagang mawala rin sa kanya ang power pagpatak ng July. Kasi kailangan ng mag-elect. Hindi naman coup-data yun. Kasi election talaga yun, pipili sila. And again, kahit sinong senador na nanalo na at uupo na sa July 1, pwedeng maging Senate President. And that's not coup d'etat. Ang kinu-coup d'etat ay yung nakaupo pa sa pwesto. Tama ba? Oh, ay siya ngayon ang Senate President hanggang June 30. Isang buwan at ano pa yan? Isa't kalahating buwan pa. Right? So ano ang binabalak ni Quezon mga kababayan? Yun ang tanong. I-push ang impeachment habang siya pa ang Senate President? Kasi pwede siyang malagay sa alanganin sa susunod na 20th Congress. Pagpatak ng July 1 or even yung June 30 ng tanghali, di ba? Hindi na siya sigurado na siya ang Senate President. Paano pa niya ipupush ang impeachment? Kung siya man kailangan na boto ni VP Sara ng mga senador para hindi siya ma-impeach, mukhang na-achieve na ni VP Sara ang siyam.
12 na nga raw yata eh. Yung 5 nanalo na inendorso niya, 3 from PDP, si Camille Simang, 5 na yan. Ang mga Cayetanos, 2. Si Jinggoy daw pwedeng bumoto in favor of VP Sara. At may ilan pa, I think mga 12 daw, halos kalahati ng mga senador na uupo sa July ang pabor kay VP Sara na huwag ma-impeach. So hindi ito papayagan ni Quezon na umabot ng July, no? Madaliin kaya niya mga kababayan? At sino kaya yung nagpa-plot kung balak madaliin ni Quezon ito? Sino yung nagpa-plot para agawin ang trono sa kanya para huwag matuloy ang impeachment ni VP Sara? Well, malamang align kay Pangulong Duterte, no? Or at least kahit papano, kakampi ng mga Duterte. Dahil kung hindi sila kakampi, malalagay sa alanganin ang kanilang political career. Tama ba? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo. Huwag niyong kalimutang pindutin yung bell icon dyan para every time na nagla-live ako ay ino-notify kayo ng YouTube.